So yun na nga gusto ko lang i-shoutout si Archie Dadoli and Borony Boy kasi merong dalawang taong nanonood sa atin kahapon sa ating crowd check content part 5 ng National Rally for Peace dito sa may Davao City sa may San Pedro Square. So yung crowd check natin ay napakaganda ho talaga ng kuha ko noon. Ako nahanga sa sarili kasi nga nagawa ko yun. Buti na at ako'y nakabili ng selfie stick. So na-extend natin yung ating camera overhead like medyo mas mataas pa sa atin. Kasi sa area kasi kahapon ng Davao ay hindi ka basta-basta makapagpalipad ng drone gawa ng heightened security alert level ho talaga kasi napakaraming tao, hundreds of thousands of people attendees na nasa vicinity, nasa location. So hindi tayo pwedeng basta magpapalipad na lang ng gano'n. So shout out ho natin si Archie Dadoli and Bero ni Boy. It doesn't mean kasi na meron ho tayong drone meron na tayong karapatang magpapalipad-lipad kahit saan mang lugar na gusto natin kasi meron ho tayong tinatawag na parang airspace na something basta hindi ka pwedeng magpapalipad kahit saan. So FYI lang or trivia lang ho ito para lang sa mga hindi pa nakahawak ng drone or ibig sabihin walang drone So huwag niyo isipin na porket mayroong drone ang isang tao is authorized na kami or entitled na kaming magpalipad kahit saan. So unang-una dito sa Davao City napaka-strict ho talaga ng natin dito, security protocol. So first and foremost, kailangan mo munang i-rehistro ang iyong drone. And pangalawa, pag magpapalipad ka sa mga designated area, kailangan mo mag-secure ng permit. For example, may mga events na kagaya nito. May mga araw ng Kadayawan, Kadayawan Festival, araw ng Davao, Pasko Fiesta, or kahit ano pang mga event. So kailangan mo talaga mag-secure ng permit para ikaw ay makapagpalipad or kung mahuli ka man or mayroong maalarma, pupuntahan ka at lalapitan ka at mayroong kang mapapakitang drone. Permit, permitted ang iyong pagpalipad sa certain areas. So dito is napalaking event ho nito. Very important ho talaga na i-secure ho natin yung pangkaligtasan ng pangkalahatan. Lalo na host ang Davao City is yung host kahapon. So it's an honor, it's a pride and honor para sa ating mga Davaoenyo na dito napili ng ating mga kababayang mga INC na celebrate ay ang tawag dito mag-held ng kailang National Rally for Peace regional or Mindanao version. So meron sa Manila, meron sa Visayas, and meron din sa Mindanao and Davao City nga ang may pinaka malaking venue. So yun, it's an honor and pride. So wag ho natin yung basta na lang basta kaya magpapalipad-lipad ng drone. So yun lang So sana ay meron kang natututunan ngayon, Nero Boy o sino ba yun, and kaya Archie Dadoli. That doesn't mean na meron kang drone is you have the authority, you have the entitlement na magpalipad anytime, anywhere as you want. So meron pa rin tayong batas ditong sinusunod. You have to comply. Kailangan mo pa rin talagang sumunod rumispito sa batas or else ma-reprimand ka or pwedeng ma-confiscate or mapagalitan or whatsoever na mga pwedeng fines na ipapataw sa iyo dahil sa iyong paglabag sa kanilang mga security code, something mga ganun. Well, yun na nga, pero dahil nga doon sa komento rin ni Archie Dadoli na asa na daw yung drone shots, so kailangan nating ipakita yung drone shots. Meron tayong footages dito sa Davao City na makikita na merong drone shots which is talagang mas nakakahanga, nakakamangha, like amazing, nakakatindig balahibo, talagang nakaka-proud sa Filipino na meron tayong mga kababayan kagaya ng INC na talagang malupitan talaga mag-organize ng event and at the same time grabe talaga yung kailang panawagan, yung pinaka-intention ho talaga nila is para sa bayan, hindi para sa pangsariling interest nila sa kanilang simbahan, kundi para sa ating pangkalahatan. Mantahin mo, pwede naman silang sumigaw ng OST Duterte, pwede silang sumigaw ng OST BBM, pwede silang sumigaw na OST Tambaloslos, di ba? Pero pinili nilang maging neutral, pinili nilang maging nasa gitna, kumbaga parang ang magkaaway ay ipagbati or di kaya nananawagan sila ng peace, and unity, progress, prosperity, gano'n, So hindi sila INC is ayaw nilang mag-support sa kahit anumang mga kaguluhan, war o ano pa mang mga basta makukos ng trouble and chaos. So yun na nga, bali ang impeachment trial case na ipopush through sana nila against VP Sara Duterte para ma-impeach yung ating butihing VP Presidente na si Sara Duterte. Yung magkukuso talaga ng yung trouble
chaotic, no? Talagang magkakanda problema ang Pilipinas, mauubos yung ating mga resources sa gastusin araw-araw sa mga impeachment na wala namang kwenta, na hindi naman talaga din na sigurado na kapag si VP Sara ay ma-impeach, matanggal sa kanyang pwesto, ay mawawala na ang corruption sa Pilipinas. Still, lalong lalala, panigurado. So yun, maraming thank you. As I've said, from the bottom of my heart, I would like to say thank you sa mga INC kapatiran, mga kababayan nating INC, and sa inyong punong ministro, pinaka-head na si Manalo, no? Maraming thank you sa napaka successful na National Rally for Peace. So salamat sa iyong initiation, talagang highly appreciated ng mga Pilipino. Uulitin ko, from the bottom of my heart, maraming thank you sa inyo, no, mga kababayang INC. Kasi kahit pa man na sabihin natin hindi kayo hindi man direktahan na suporta kayo kay VP Duterte, hindi man direktahan, no, na yun yung purpose or intention ng inyong peace rally, pero yun na rin yun, no. Kumbaga pasalamatan ko na rin yun bilang isang taga-suporta ng mga Duterte family. Kibali, maraming thank you kasi nga dahil sa inyong ginawang sample or parang paalala, no, reminder sa ating mga national governments, no, sa ating mga kinauukulan na maghonos dili sila, na wag silang basta pa dalos-dalos sa mga desisyon na sila lang baga yung parang may boses, no. Nakakalimutan nila kasi na andito yung mga mamamayang Pilipino na siyang pinaka tunay na malakas, pinaka tunay na makapangyarihan. Kapag tayo magkakaisa lang, walang problema, no. Kaya natin silang patalsikin sa kailang upuan. Pero yun na nga, since hindi ngayon talaga yung pinaka-intention ho talaga ninyong mga kababayang INC na manawagan ng kahit na sino ipabababain, no, walang kulay ng politika, kundi ang gusto lang nyo yung pagkakaisa. So maraming thank you para doon. And yun na nga, no, so sana nga ay itong mga kongresista, mga tuwadkom, at si mga tuwadkom, yun naman talaga, no, ang isa sa pinaka grabe ka porsigido, hot na hot, no, sobrang gigil na patalsikin itong ating butihing VP Presidente na si Sara Duterte. So siguro magdadalawang isip na sila ngayon, magsi-second thought na sila na baka magkakaroon ng panibagong second ng parang part 2, no, at yun that time baka magbabaklas na talaga, no, ang mga taong bayan sa kanila, mag-aalsa na talaga, hindi na peace rally kundi, di ba? So mas delikado yun. So parang magiging siya, magiging it's a people one, or magiging their history repeat itself, no. Pinatapon sa Hawaii ang pamilyang Marcos nung araw, at baka mangyari ulit, no, sa panahon ni BBM. So kung sa panahon ni Senyor ni Apo Lakay ay napatalsik sila, no, sa pangunguna ng mga madre kaparian ng Katoliko Romano, baka this time may pangunahan, no, ng kababayan nating mga INC. So yun lang siguro, maraming thank you. Sana ay nagustuhan ho ninyo ang ating naipakitang video ngayon dito. O nga pala, credit ho natin to sa sa DCPO, so Davao City Police Office. So ibig sabihin itong drone shots na to ay galing ho sa kanila. So ibig sabihin malinaw pa sa sikat ng araw, pagkakaintindi ko dito. So bukod tanging sila lang yung may karapatan na magpalipad ng drone sa mga oras na ito, no, sa event na gaya nito. Kasi nga sila, di ba? Sila yung in charge sa security ng buong sambayanang Pilipino dito sa Davao Region, dito sa Davao City, sa ginaganap na National Rally for Peace. So sa mga taga Davao dyan ngayon, let me know in the comment box kung meron bang iba kang mga vlogger kayong napapanood dito na nakapagpalipad ng drone, or kahit kung hindi man vlogger, kahit yung mga mainstream media like Sunstar Davao, Mindanao Times, ABS-CBN, GMA, TV5, meron ba? Kingdom of Jesus Christ, yung is Eminay, no? Meron ba silang drone shots? Meron ba silang pinapalipad ng mga drone para makuha sila ng overview kagaya nitong ginawa ng ating DCPO? Let me know in the comment box. And ulit naman para kay Archie Dadoli and kay Niboy. So nasagot ko na, no, ang inyong katanungan at inyong although malinaw naman sa inyong mga sinabi na wala kayong alam tungkol sa hindi ibig ko sabihin inosente kayo, no, about drone, no, about policy.
sa airspace or airspace policy na yun na nga ulitin ko, it doesn't mean na meron kang drone, it doesn't mean na registered yung iyong drone sa PSSO ay meron ka ng karapatan or entitled ka na magpapalipad-lipad kahit saan anumang oras hanggat gusto mo, no? So hindi ganun ang hindi ganyan, hindi ganun, so walang ganong pangyayari. Okay, so maraming thank you and sana ay nag-enjoy kayo. So ganyan kadami ang ating crowd dito sa Davao City. So sobrang dami. Yung expected na 300,000 pesos ay 300,000 katao malamang sa alamang, no, mas humigit pa doon. Isama na natin syempre yung mga nakikinood, nakikiusyoso na mga hindi kasapi ng Iglesia ni Cristo. Okay, so enjoy the rest of the video, enjoy the rest of the vlog.